After 2 years, nakauwi yung kalapate natin na to. So, ayan. Mapapansin nyo. So, gandang kalapate. One piece. So, maganda rin yung katawan, Kamukhang kamukha ng mga kalapate natin dito, Magandang araw mga kabi. For today's video, bali mag-update nga lang tayo sa mga kalapate natin, saka pag-uusapan natin yung tungkol sa bloodline ng kalapate, So kaya naman natin pag-uusapan yung bloodline ng kalapate. So papakita ko nga sa inyo yung foundation line natin, So yung pinakaninuno ng mga kalapate natin, yung foundation breeder natin. So papakita ko sa inyo yun. So ang tinatawag naman na foundation line ng kalapate, ito yung lahi ng kalapate nyo o yung bloodline ng kalapate nyo na ginagamit nyo na nakakross sa lahat. So ibig sabihin, ito yung pinaka main na bloodline ng kalapate nyo sa loob. So kaya tinatawag na foundation line. So papakita ko nga sa inyo mamaya yung foundation breeder natin dahil after 2 years, So may nakauwi nga tayo na kalapate after 2 years nga, So papakita ko sa inyo yung pagkakaparehas nung bloodline ng kalapate natin, yung itsura ng kalapate natin, sa isang bloodline. So bali ang papakita ko sa inyo ngayon, yung foundation line nga natin na Morris Gordon. So kaya naman tinatawag ko na foundation line natin yung Morris Gordon. So halos lahat nga ng kalapate natin may lahi na Morris Gordon. So nakakross lahat yon sa mga kalapate natin. So update nga muna tayo dito sa mga kalapate natin na pang south, So para dire-diretso na tayo. So may nawala nga tayong isang kalapate, Bali nawala isang kalapate natin, kapatid nito, si Spider-Man. So hindi ko alam kung ano yung nangyari. Kapag ganyang pangalawang hagis pa lang nawala na, huwag niyo nang pag-isipan ng kung ano-ano na napaan ko, nalawin, nabihag, nadagit. So huwag niyo nang isipin yun, So kapag ganyan, ang isipin nyo na lang, mahina yung kalapate nyo, bobo yung kalapate nyo. So para hindi na kung ano-ano yung pinag-iisip nyo, So wala na kayong excuses. So pagka ganyan kasi, mahina talaga yung kalapate kapag hindi nakauwi at kalapit-lapit pa lang ng hagis. So pare-parehas lang naman kasi sila ng ng conditioning. So siya lang yung hindi nakauwi. Ibig sabihin, sa kalapate may problema, hindi sa conditioning natin. Kasi kapag halimbawa sa 8 kalapate natin, isa lang ang nakauwi. So ibig sabihin, sa conditioning tayo o sa training tayo ng kalapate, may problema. Hindi yung sa kalapate mismo. So kapag ganyan na isa lang yung nawala sa 8 nating kalapate na inihagis o sa 9 natin na inihagis, ibig sabihin sa kalapate talaga may problema yan, So wag na tayo mag-isip ng mga dahilan kung bakit nga nawala yung kalapate natin. So wag kayong masyado mag-isip. Enjoyin lang natin yung ating hobby. So bali yung kalapate naman natin na may dugong Morris Gordon dyan, So bali eto nga, yung white light natin na yan. So Morris Gordon yan. Saka eto, si Black Bullets. So bali etong si Black Bullets, maliit na percent na lang yung pagiging niyan, Morris Gordon. 12.5% na lang, So eto, 50% pa tong Morris Gordon. So kung mapapansin yung itsura nila, So pareho silang may puti sa pakpak. So dahil ang pinakaninuno nga na kalapate natin na ito na Morris Gordon, color pied, o yung tinatawag natin na black checkered na pied. Ibig sabihin, yung mga may batik, white flight, saka yung ganyan, yung mga may batik nga na ganyan. So papakita ko rin sa inyo mamaya yun. Bali ito kasi mga tinetesting lang natin itong linyada na to, So yan. So papakita ko naman sa inyo yung mga young bird natin na meron ding lahing Morris Gordon, Bali itong dalawa nating kalapate na to, Morris Gordon din to, 25% tong Morris Gordon. Tapos 25% din tong Morris Gordon. So pinagsama natin, bali magpinsan kasi sila, So ayan, kung mapapansin nyo, pied to. So dalawa kasi yung pinaka main bloodline natin dito na Morris Gordon, isang pied na Morris Gordon saka isang blue bar. So yung isang blue bar natin na Morris Gordon, nawala na yun. So pareho silang
Bali magpinsan, magkapatid kasi yung nanay nila, no? Kaya ganyan yung itsura nila. So ito, purong blue bar, ito naman white. So ito naman, papakita ko naman sa inyo yung anak nila na Morris Gordon din, ano? So ayan, kung mapapansin nyo, ayun yung Morris Gordon natin, ano? Anak nila. So 25% pa din yung pagiging Morris Gordon yan, kasi 25% parehas yung magulang nila. So bali nadagdagan lang sila ng magulang, pero yung taas ng pagiging Morris Gordon nila o yung dugo ng Morris Gordon, doon pa rin, ano, mas mataas pa rin. So dahil parehas na 25%, hindi naman tataas yung dugo ng Morris Gordon kung parehas na 25%. Halimbawa, 12.5% na lang yung isang Morris Gordon, tapos 25%. So mas mababa sa 25% yung magiging ano nila, ano, dugo nila na Morris Gordon. So yung percentage ng pagiging Morris Gordon hindi tataas yan kapag hindi nyo ibinalik sa puro, sa tatay o dun sa nanay, ano, na purong Morris Gordon. So bali ito yung isa natin na purong Morris Gordon, ano. So isang pamilya kasi yung binili natin na yan. Ito yung 7th overall champion. So finisher siya ng norte, tapos 7th overall siya ng south. So napakagandang ano na ito, ano, ng achievement na to dahil finisher ng norte. Yan, yung checkered na yun, ano. Tapos 7th overall nga ng south. So ayan yung mga magiging anak niya, ano. Tapos ewan ko kung may itlog, so wala pa. Tapos ito rin yung Morris Gordon natin na ano. So itong cock natin, bago lang kasi ito eh. So champion line din to na ini-infuse nga natin dun sa Morris Gordon natin. So ito yung Morris Gordon natin na 25% din to, no? So ayan, kung mapapansin nyo, 25% na Morris Gordon, 25% na kaluluwa line, tapos 50% na Buroti line. Ayan. So kung mapapansin nyo, may puti rin sa pakpak. So halos karamihan ng kalapati namin, basta checkered, saka yung may puti sa pakpak, matik yan, ano? Basta may puti sa pakpak, Morris Gordon yung linyada niyan. So yung checkered, minsan kasi merong ano kami dito eh, superset winner na Morris Gordon na ginagamit na breeder, ano. Maaaring makapagpalabas kami ng checkered na hindi Morris Gordon. Tapos meron din kami bagong ginagamit na mga checkered na Vanderwegen nga, ano, yung pinaris nga natin dito na checkered. So maaaring makapagpalabas tayo ng mga normal na checkered na hindi nga Morris Gordon. So papakita ko naman sa inyo yung pagkakaiba ng Morris Gordon at saka yung hindi Morris Gordon na ano, na checkered, ano. So papakita ko sa inyo mamaya yan, dahil papakita ko nga sa inyo yung kalapati natin na nakauwi after 2 years. So yung nakauwi natin na after 2 years na kalapati, no. So makikita nyo nakamukhang kamukha rin nila. So bali yun kasi yung pinaka foundation breeder natin, ano. Ayan. So foundation breeder natin 100% Morris Gordon. So meron pa tayong isang kalapate na pinaharis dyan, ano, yung blue bar nga, Morris Gordon din yun. So isang pamilya kasi sila neto. Isang pamilya sila neto, ano, nung kinuha natin. So sa kanila lang umiikot yung bloodline ng kalapate natin. Mamaya nga, ano, kikilatisin natin to, ano. Yan, so baka hindi na to ang kunin natin. Kung mapapansin nyo, ito yung pinakamatanda natin na Morris Gordon, 9 years na yan. Ito yung naging anak niya na ginagamit na natin, ano. So checkered lang, wala siyang halong batik. So bali ang nanay na ito blue bar. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga Morris Gordon natin pwedeng mag-anak ng blue bar. So papakita ko naman sa inyo yung mga nasa stock lot natin, ano. Saka yung kalapati natin na nakauwi after 2 years. A few moments later. So bali ito naman yung Morris Gordon natin na nasa stock lot, ano. So breeder din natin to. So halos lahat naman itong nasa stock lot natin, so gagawin nga nating breeder, ano. Yan. So ito yung kalapati natin na nakauwi after 2 years. So papakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng kalapati natin na Morris Gordon na checkered at saka dun sa hindi. So bukod dun sa may puti sa pakpak, ano. So yan lang naman yung mga kalapati natin talaga kapag may puti sa pakpak, Morris Gordon, ano. So papakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng Morris Gordon natin na kalapate na checkered dun sa hindi nating Morris Gordon. So ito pa yung Morris Gordon natin na 25%. Ayan.
So kapatid to ni Lakadi, ano? Ayan, kung mapapansin nyo, may puti din sa pakpak. Tapos dark talaga yung pagiging checkered nila, ano? So makapal. Kung di may puti sa pakpak, talagang makapal yung likod nila. So kung mapapansin nyo, ayan, ano? Masinsin yung pagiging dark nya. Tapos ito pa yung isa natin. So yung nanay niya, ano? 50% Morris Gordon, 50% kaluluwa line. Kung mapapansin nyo, wala siyang puti sa pakpak, pero meron siyang batik na puti sa muka. Kung mapapansin nyo, ano? So tapos kung mapapansin nyo yung likod niya, ito yung palatandaan ng pagiging Morris Gordon niya, ano? Kung mapapansin nyo, masinsin yung pagiging dark niya. Hindi naman siya, ano, kahit na hindi black check yung kalapati natin, ano, talagang mapapansin nyo yung pagiging dark nga ng likod niya, yung sa pinakalikod na yun, ano. Kaya kung mapapansin nyo, so dark na dark, hindi katulad na ito. Mga kalapati natin, ito yung checkered natin na 150 line na ata to, ano, itong kalapati natin. So kung mapapansin nyo yung pagiging checkered nya, hindi siya masinsin. Kumbaga wala yung pagiging checkered nya, ano, yung pagiging dark checkered nya sa likod. So ito pa yung Van der Wegen natin. So makikita nyo talaga yung pagkakaiba ng pagiging checkered nila. Ayan, bagya-bagya lang mga itim tong checkered na to, no? Konti lang yung pagiging ano niya, yung mga tuldok ng checkered niya. Ayan, mapapansin nyo. So ito naman yung nakauwi nating kalapate. So ayan, kung mapapansin nyo, talagang likod niya masinsin yung pagiging dark checkered. Tapos bukod nga dun sa batik siya, ano. So unfortunately nga, yung singsing niya tinanggal din. So parang si Gataran, etong katabi niya, so nakauwi rin sa atin to after 1 year naman to. Nakauwi sa atin after 1 year, tinanggal na rin yung singsing. So ito naman, John Arden naman to, no? John Arden yung bloodline. So yan lang kasi yung mga bloodline talaga natin na pinagkukuhanan ng ano, John Arden saka Morris Gordon. So kaso mas marami yung Morris Gordon kasi tatlo yung kalapati natin na pinagkukuhanan ng bloodline nila. Yung John Arden, isa lang. So yung kak nga lang natin na ginagamit, ano. So yan, 50% John Arden yan. So yun naman, Morris Gordon natin, ano. So kung mapapansin nyo yung original natin na Morris Gordon, halos ganyan din yung itsura, ano, batik na batik. At saka yung plier nga natin na ginagamit ngayon, halos ganyan din ang itsura, hindi nagkakalayo. So yan ang isang reason kung bakit nasabi ko na Morris Gordon yan, ano. So 2 years nga, ano, bago makauwi. So sayang nga dahil tinanggal lang ng singsing. Kasi kung di tinanggalan ng singsing yung kalapati natin na yan, so pwede pa natin ilaban o ilaro. Gaya nga na ito, no, si Gataran natin. So si Gataran, ito yung Speedbird nga natin na muntik na mag-lap champion kung naiklak lang agad. So ayan. So ito rin yung 50% Morris Gordon natin. Kaya kung mapapansin nyo yung likod nya, dark na dark din, ano. Ayan. So gandang kalapate. 50% Morris Gordon, ano, white flight din. Tapos ito 50% Morris Gordon. Tapos papakita ko rin sa inyo yung 50% dito. So ayan, 50% Morris Gordon, 50% Morris Gordon. So karamihan naman ng Morris Gordon, ano, talagang puro checkered, pied, saka black checkered, ano. So dyan talaga umiikot yung pagiging Morris Gordon, ano, sa kulay na yan, sa checkered nga. So ayan. So pinakita ko lang sa inyo yung pagkakaiba ng Morris Gordon saka yung hindi Morris Gordon na kalapati natin. So isa pa yung checkered na yun, ano. So super set winner natin yan, yung bago nating kalapati na ginagamit. So kung mapapansin nyo yung likod niya, hindi katulad ng likod nung kalapati natin na Morris Gordon. So yun nga, ano, in-update ko lang kayo sa mga kalapati natin, ano. So papakita ko muna pala sa inyo to, yung kalapati natin na nakauwi, ano, after 2 years. So happy flying sa inyo. God bless.